Ito pala ang kwento ng buhay ni John Arcilla, isa sa pinakamahusay na aktor dito sa Pilipinas. Halika mga kakwento, samahan ninyo ako at alamin natin ang naging kwento ng buhay niya. Ang buhay ni John Arcilla, o sa totoong buhay ay Romeo John Gonzales Arcilla, ay isang paglalakbay mula sa tahimik na baybayin ng Aurora hanggang sa prestihiyosong entablado ng pandaigdigang sinehan. Ipinanganak noong June 24, 1966, sa Quezon City, ang kanyang buhay ay hinubog ng walang sawang paghahangad sa katotohanang artistiko at malalim na ugnayan sa kanyang pagka-Pilipino. Maagang buhay at pinagmulan, 1966 hanggang 1985. Ipinanganak si John kina Dominador Gil Ailmenia Arcilla at Eustacia Gonzales. Isa rin siyang inapo ng ikalawang Pangulo ng Pilipinas na si Manuel L. Quezon mula sa panig ng kanyang ina. Paglipat sa Baler noong 1972, kasunod ng deklarasyon ng batas militar, lumipat ang kanilang pamilya sa bayan ng kanyang ina sa Baler, Aurora. Lumaki siya sa isang taniman ng niyog at doon niya unang nasilayan ang sining ng pagtatanghal sa pamamagitan ng mga tradisyonal na komedya at senakulo sa plaza ng bayan. Pagsibol ng hilig sa pag-arte, sa edad na 7, nagsimula na siyang mangarap na maging artista, iniisip ang sarili na umaawit sa harap ng maraming tao habang nakatingala sa kisame ng kanyang silid. Malaki ang impluwensya ng kanyang mga magulang, ang kanyang ina ay mahilig sa Broadway, at ang kanyang ama naman ay tagahanga ng pelikula. Edukasyon at unang pagsasanay, nag-aral siya sa Mount Carmel College sa Baler para sa high school, kung saan naging kampiyon siya sa talumpati at pag-awit. Dito rin siya sumali sa Philippine Educational Theater Association o PETA, Metropolitan Teen Theater League, ang kanyang formal na pagsisimula sa larangan ng pagganap. Mga taon sa teatro at unang hakbang sa telebisyon, 1986 hanggang 2000. Bumalik si Arcilla sa lungsod upang kumuha ng kursong Mass Communication sa St. Joseph's College of Quezon City, at nagtapos bilang scholar noong 1986. Masusing pagsasanay, mula 1987 hanggang 1990, naging acting scholar siya sa Actors Workshop Foundation sa ilalim ng mga veteranong sina Loris Guillen at Johnny Delgado. Alamat sa entablado noong 1991 hanggang 1997, naging resident actor siya ng Tanghalang Pilipino sa Cultural Center of the Philippines, CCP. Lumabas siya sa mga kilalang musikal tulad ng Walang Sugat at Rizal Trilogy ni Ryan Cayabyab. Pagpasok sa mainstream, ang kanyang patalastas sa Pure Foods noong 1994, na may linyang, "Coffee na lang, dear," ang naging tulay niya mula teatro patungong mainstream na telebisyon. Mainstream at pandaigdigang pagkilala, 2001 hanggang 2014. Sa loob ng maraming taon, nakilala si Arcilla bilang isang teleserye daddy at maaasahang character actor sa mga pelikulang tulad ng Mulanay, 1996, at Ligaya ang Itawag Mo sa Akin, 1997. Hollywood cameo, noong 2012, nagkaroon siya ng maliit na papel bilang head security guard sa The Bourne Legacy. Kahit maikli ang eksena, pinuri siya nina Rachel Weisz at direktor na si Tony Gilroy bilang isang kahanga-hanga at napakagaling na aktor. Metro Manila, 2013, dahil sa kanyang pagganap, nominado siya bilang Best Supporting Actor sa British Independent Film Awards. Iconic na katayuan at makasaysayang tagumpay 2015, kasalukuyan. Sa mga sumunod na taon, kinilala si Arcilla bilang isa sa pinakarespetadong aktor sa Southeast Asia. General Luna, 2015, nakamit niya ang katanyagan sa kanyang pagganap bilang General Antonio Luna. Ang pelikula ay naging pinakamataas na kumitang historical film sa Pilipinas at nagpatibay sa kanyang pangalan bilang isang alamat. Kontrabidang, Buwi 3? Mula 2017 hanggang 2022, ginampanan niya ang pangunahing kontrabida na si Renato Buwi 3 Hipolito sa FPJs. Ang probinsyano, Volpi Cup, 2021, gumawa siya ng kasaysayan bilang kauna-unahang Pilipino at Southeast Asian na nanalo ng Volpi Cup for Best Actor sa Venice International Film Festival para sa kanyang papel bilang Sisoy Salas sa On the Job, The Missing 8.
Sa kasalukuyan, patuloy na nangingibabaw si John Arcilla sa industriya ng Philippine entertainment, mula sa pag-ho-host ng game show na Spingo hanggang sa pagganap sa mga hit series tulad ng Dirty Linan at Pamilya Sagrado. Nagustuhan nyo ba ang ating video mga kakwento? Wag mo naman kalimutang i-like ang video natin at i-follow mo na rin ako, para updated ka sa mga bagong video natin at i-comment mo na rin dyan sa baba kung saan lugar ka para alam ko kung saan nakarating ang ating video. Salamat!